tayo mag-photo op. What would you like to say? Well, we're very happy na Amara Shia got Sanya. It's another blessing for Sanya, and at Sparkle, we're really very happy for this new blessing. Thank you, Ma'am Ann. And now, let's have Miss Tracy, our Sparkle Senior Talent Manager. Congratulations, Sanya, in this new venture. Sheena, thank you for getting Sanya. And I hope this partnership lasts a long time. Kasi, pag si Sanya nag-endorse, talagang all out yan. Diba? Congratulations sa inyo, Sanya and Sheena and Ian. Thank you. Thank you for having us also. Di ba nga, Ma'am Tracy, she made the right choice. Yes! Definitely. Okay, now, we will be asking you to please stand up for our photo opportunity. My first question is for Ms. Sheena. Well, there are obvious reasons po, pero why Sanya, and how did you ask her to be your first endorser? Thank you so much po. Ayan, nung ako sa kanya, endorser siya, wala po talaga siyang yung hindi, ganon. Talagang go po kaagad siya. Kaya ako naman po talaga din siya kinuha. Katulad po nung sabi ko po kanina. Kung gaano po kaganda yung mukha niya, ganon din po kaganda yung personality niya. Promise po, sobra po talaga yun. Minimin ko po talaga yun. As in, thank you so much po. Thank you. And for Sanya, congratulations. And we know you as a very simple person. What made you say yes? And ano yung klase ng jewelry pieces that you like? Thank you po. Hari Ate Kay, na-miss kita. Ayan. Ako po, what made me say yes is, alam niyo po yung umpisa, nakakatuwa kasi si Sheena. Very humble. At ang maging face ng Amara Shia, isa siya sa nagiging grateful talaga ako kasi nakakatuwa si Sheena kasi sobrang humble na alam natin nung nagsisimula si Sheena, talagang grabe yung pinagdaanan niya, hindi rin bigla na binigay sa kanya kung anong meron siya ngayon. At may mga moments na, di ba nag-aaral ka pa, habang nag-aaral ka, nagtatrabaho siya, walang tulog, wala siyang assistant, siya lang lahat. At pinaghirapan niya yung mga bagay na meron siya ngayon. Na nakaka-relate po ako kung bakit tinanggap ko kasi I always love na maging part ng isang endorsement na talaga namang nagmula sa alam mong pinaghirapan niya ng todo. At isa po doon si Sheena. Thank you, Ms. Sheena and Sir Ian. Thank you. Ano yung mga klase ng jewelry pieces, yung mga designs yung gusto ka? Usually ako, simple lang kasi talaga ako. Nung tinanong ako ng Ms. Sheena, ano bang gusto ni Sanya? Sabi ko, kayo na po ang bahala. Kasi gusto ko na kapag binibigyan ako, sa kanila mismo manggaling. Kasi ayoko na mismo sa akin, feeling ko, unless kung ako yung bibili talaga, may ganon. Kapag bumibili naman ako, gusto ko, mas simple lang din. Mas more on mga very, parang isang necklace lang, minsan walang pendant, parang kung pwede ganon, maninipis lang, mas ganon sa akin. Pero medyo hindi naman po siguro masamang magmayabang today, dahil Amara Shia day today. So, congratulations po talaga sa Amara Shia. Thank you, congratulations. Thank you po. Thank you, Miss Kate. Parang mga beauty queens sumagot, di ba? Talagang dire-diretso at talagang malaman. Unang question pa lang po yun now. We have a phone-in question from Pep, from Mr. Nico Tuazon. Okay? So, the first question, ang sabi niya dito is, you've recently entered your fashion girl era. But, could you share how your passion for jewelry began? Where the specific individuals in your life, like influential personalities or family members who inspired you to start curating and investing in your own collection? Sa akin po kasi, to be honest, thank you po pala, Pep. Nag-start naman talaga ako nung walang-wala. Marami ang may alam niyan. Siyempre, mas una ako nag-invest talaga for the future. Gusto mo na masigurado na okay, may titirhan muna tayo. Ganun muna talaga. Nag-invest po muna ako sa lupa, sa bahay. And nung feeling ko, pwede na. Kaya na natin kahit paano. Hindi pa naman po ganun kabongga, no?
Pero nung kinakaya na nating makabili, so nag-start ako sa mga earrings lang, na simple lang po. Usually yung mga jewelries na meron ako, hindi ko talaga binili siya. More of, marami yung sa mga friends ko na binigay nila yun sa akin, gift nila sa akin. Nung binibigyan na nila ako, doon ko siya actually na-appreciate na, ay, bagay pala sa akin yung may mga alahas. So, doon ko palang in-start. Siguro doon ko palang masasabi na, pwede na tayong umaura. So, doon pa lang po. Pero now, nung nakilala ko si Miss Sheena, ang dami niyang mga collections, ito yung start na pwede na akong matuto pa. Alam mo naman tayo, habang tumatanda, habang lumalaki, we always want na matuto tayo sa mga bagay na hindi pa natin alam or hanggang sa pagtanda natin, sana may matutunan pa tayo. Willing po ako, Miss Sheena, ha? Wow! Alright. So, nabanggit mo na rin kasi yung kanyang alahas or jewelry. Number one, iniisip ko po talaga, kaya ko ba? Yun naman talaga yung totoo eh. Afford ba natin ito? Kapag binili natin to, bagay ba sa akin? Kasi may mga bagay na, ay, ang ganda niya, pero baka hindi bagay sa akin, di ba? So, iniisip ko, minsan, kahit pagdating nga rin po sa damit, kahit mahal siya o mura, as long as maganda siyang tingnan sa'yo, yun yung mas pinapriority ko po. Wow! Great answer. Alright. So, babasahin ko lang yung pangatlong question niya ha. Let's see if hindi mo pa nasagot to sa mga statement. Could you describe the evolution of your personal style? In what ways have you transformed for the past 5 years? Meron bang pinagkaiba yung style mo nung nakaraang 5 years sa ngayon? Siguro po ngayon, medyo masasabi ko, medyo nakakaangat-angat na tayo, no? Hindi kasi noon po talagang happy na ako kung ano, sabi ko po kanina, before kahit yung tiyangge na alahas, as long as maganda siya para sa'yo, happy na ako dun eh. Pero ngayon po, nung nakilala ko si Miss Sheena, Amara Shia talaga. Sila yung nagsimula ng, dapat next time ganito. Though actually, nung pumasok ako sa pag-artista, marami na akong mga kaibigan na sinasabi na, kailangan mo mag-invest din sa talagang totoo. Tama naman po kasi syempre nakakadagdag sa image mo yon, nakakaganda. Ang kagandahan kasi kapag alahas, magandang investment to eh. Di ba po? So, yun yung nagbigay sa akin ng dahilan kung bakit ako masaya sa pinapasok ko sa pagbili ng alahas. Yun po. Naku, mukhang marami kayong pagsasamahan ni Sanya. Talaga, Ma'am Sheena, ha? At sabi nga niya, willing na willing siyang magpaturo sa'yo. So I'm sure na hindi mo hahayaan na si Sanya ay magsuot ng mga dahil syempre kung ano ang isusuot niya, yan ang representation ng Amara Shia Jewelry. Nice! Very exciting. Yes. Okay. Alam niyo po ba, share ko lang po, during our pictorial, isa po si Miss Sheena sa nag-style sa akin kung ano yung babagay dun sa damit ko. Siya ang nag-iisip nun. So thank you po, Miss Sheena. Ang ganda nga yun ba yung mga lumabas sa video? Yes. Parang pangmalakasan yung parang ang level niya, yung suot ni Kate Winslet sa Titanic, yung mga ganun. Alright, now let's have our next media friend from Net25, Mr. Cesar Batinga. Hi, Sir Cesar! Would you like to come forward, Sir Cesar? Okay. Congratulations po. I would like to ask Miss Sheena. Miss Sheena, Yes what po. are your future plans for Miss Sanya Lopez in this endeavors po? Magkakaroon po ba siya ng mga billboards? How about TVCs? Ano po yung mga plans niyo po of her being an ambassadress of your jewelry collections po? Thank you so much po. Sa ngayon po, ayan, siguro po, darating po kami doon. Kasi po, hindi lang naman po kami ngayon lang magkakaroon ng contract. Of course, pangmatagalan po kasi talaga yung namin kay Miss Sanya with Amara Shia po. Ayan. Of course po, meet and greet din po sa kanyang mga fans. Yun po yung isa sa magiging plan din po namin. This contract signing po. Yun po. And for Miss Sanya, gaano kahalaga o gaano ka-importante sa inyo as an actress o as a TV personality of having this kind of kumbaga endorsement, especially
inline siya sa jewelry collections. And gaano din ba kahalaga sa isang artista yung mga jewelry collections? Yes, thank you po. Para po kasi sa akin, napakahalaga ng ganitong klaseng endorsement eh. Dahil bilang artista, importante rin naman talaga na nakikitaan tayo ng, alam mo yung, ang ganda niyang tingnan, ang klase niyang tingnan. And I believe din po kasi that diamonds are women's best friend. Diba? So parang every time na nakikita ka niya, parang ang ganda-ganda mo. So yun ang may importante, na parang every time na nakikita tayo ng ibang tao, importante na ang gaan ng itsura natin, ang ganda-ganda ng itsura natin. And I hope na, sabi ko nga, wag kayong matakot na bumili ng alahas. Kasi meron namang alahas na affordable naman talaga. So, hindi porket, naka-alahas siya, nagmamayabang na. Sometimes nire-represent kasi tayo bilang nakakadagdag rin yun sa image natin, di ba? Sometimes, mahirap sabihin pero mas nire-respeto ka ng tao. So, importante rin po talaga yung mga alahas po. Okay po. May final question po is again for Miss Sheena. Miss Sheena, may plans po ba kayo to expand more in your business po? Ano po yung mga next po na plans nyo na po tayuan ng mga branches? Yes po, thank you po. We have planned po talaga na mag-expand within Metro Manila po. Sa Trinoma and then sa MOA po. And then the next po namin talaga is Cebu and then Davao po. Yun po yung pinaka-plan po talaga ni Amara. Nationwide po, ayun. Ano po bang lagay ng jewelry line business po right now? At this point of time that we're recovered, masasabi naman po talaga natin na recovered, not totally from the pandemic. Actually po sir, we started po during pandemic. Ayan, tapos po nag-expand po kami after pandemic po. So yes po, kaya po talaga nang mag-expand po. Yearly, ayan po. Thank you so much po and congratulations. Thank you po. Miss Sanya, congratulations. Thank you po, thank you po. Thank you so much, Sir Cesar from Net25. Now let's have from Freebie Manila, Mr. Jimpy Anarcon. Hi! Sisi. Halika. Sir Jimpy, dito na tayo malapit kay Sanya since Sisi ang tawag niya sa'yo. Alright. Okay. Hello, Sisi. I Hello, miss Sheena. you. Kay Sheena muna yung first question ko. First po, bakit siya Amara Shia? Name po ng anak ko yun. Oh, so yun yung the business after her. And then ito, I don't know if you can answer, Miss Sheena, ha? Pero, ano ang pinaka-expensive so far na part ng iyong collection dito sa Amara Shia? Pinaka-expensive po namin is set ng necklace po, worth 5 million po. And then what? We have diamond settings po, Hong Kong settings po ng mga diamonds. So far, kamusta yung sales? Parang, Pang madam po siya eh. Alam mo yun, pang ano po talaga siya, once in a blue moon. Parang ganun po yung sales ng ganun na mga rate na mga settings na diamond po. thank you, Miss Sheena. And then ito na, hi Sanya, Sisi, I missed you also. First question, galing na doon sa kay Miss Sheena, no? Ikaw naman, from the jewelry that you own, ano ang pinaka-expensive? If you can share kung how much exactly, but ano siya? Hindi ko, so far kasi ngayon, hindi pa ako ganun kalala mag-invest pa sa kanya. Because now, so, nabisi kasi tayo sa lahat ng maraming mga binibiling mas lupa. So na-focus talaga ako doon. But now, tinatanong ko nga sa managers ko, baka pwede na akong bumili ng kunyari meron akong taping, doon ako yung, okay, baka pwede na akong bumili. Ayokong magsabi kung magkano yung amount ng ganito. Pero masasabi ko na deserve ko at pang sa akin lang talaga bagay yung ganong klaseng jewelry. Okay. And then, ito Sanya, kasi kanina nabanggit na rin naman ni Miss Sheena. And from all the achievements that you've had, and now you're called the First Lady of Primetime. Pero hindi ka talaga nagbabago. Like, you remain simple, you remain grounded. Saan ang gagaling yun na why do you keep your feet on the ground talaga? And nagra-radiate naman siya sa mga nasasabi ng tao about you. Lagi ko na lang po kasi iniisip, every time na may maganda kang
blessings na natatanggap, may mga achievements ka natatanggap. Importante sa isang tao na hindi mawawala yung pagiging humble, pagiging grateful, at hindi mawala, lalong-lalo na yung mga taong nagtiwala sa'yo nung walang-wala ka pa. Kasi kapag yung mga taong walang-wala ka pa, sila nung sila yung tumulong sa'yo at kinalimutan mo sila, feeling ko yun yung mga bagay na yun nagiging dahilan kung bakit wala ka na ngayon. So yung mga tumulong sa'yo noon, dapat hindi mo sila kakalimutan. Kasi nung wala ka pa, naniniwala na sila sa'yo eh. Ngayon pa kayang meron ka na. Diba? Super happy ng mga taong yun para sa'yo. At yun yung hindi ko gagawin. Yung kalimutan sila. Mananatili sila, of course, sa heart ko. Siyempre, kapuso tayo. Baka maiyak ako! At ayun na nga, of course, ang recent achievement mo is talagang mananatiling kapuso dahil you had your contract signing, contract renewal. No? So, if you can share lang, ano yung mga next steps after that? Like, syempre hindi pa nasundan ulit yung success ng First Lady, parang hindi ka pa nagsusop na regular ulit, di ba? Kasi, or duha was maikli lang. So, ano na yung mga next projects for you? Masasabi ko lang po, merong nakahandang biggest project para sa akin, para sa 2024. So, sinabi po nila yon na excited na rin po ako. And sa ngayon po, hindi po talaga ako nagsasalita hanggat hindi pa talaga naumpisehan. Naniniwala tayo dyan, CZ. At sana abangan ninyo kasi yun daw ang biggest project for 2024. May role ka bang babalikan, if ever? Sabi rin nila, marami akong babalikan na roles. Pero hanggang usap-usapan pa lang, hindi mo na ako nagsasalita. Alright. Thank you so much. Thank you, CZ. Congratulations po. Thank you. Thank you so much. Ang sweet ng tawagan niyo, Zizi. Yes, diba? ever since. Parang Zisling Zizis. Alright. Thank you, Sir JP. Maraming salamat from Freebie, Manila. Now let's have, from Pelikula Mania, we have Sir Naz Tabares. Hi, Sir Naz. Hello po. Good afternoon. Kay Miss Sheena po. Yes. Nabanggit ko kanina na nag-start kayo during pandemic. No? Para out of all the businesses na pwedeng itayo, why jewelry po? Sorry po, hindi ko maintindihan. Out of all the business na pwedeng itayo, why jewelry po? Okay during po. pandemic? Nag-start po kasi talaga ako, yung sabi ko nga po, online po talaga. Nung nag-gadgets pa po ako, nag-invest po ako, nagkaroon na po kasi talaga ako ng sarili ko pong pera. So nag-invest po ako ng gold. From that investment po, kasi sawain po ako as a person eh. From that po, binibenta ko po siya sa mga kakilala ko. Yung nagagamit ko na po siya ha, tapos binibenta ko po siya sa mga ano. Tapos doon ko po na-realize, okay pala to. Kasi unlike sa other things na kapag nagamit mo na, tapos pag binenta nyo is hindi ka na magkakaroon ng ROI. Doon po, may ROI na ako. Nagkaroon pa po ako ng kita. Kasi po, ang goal po talaga is every year po talaga siya, or halos nga po every month po siya talaga nagtataas yung value niya. So doon ko po na-realize, okay po pala talaga maging business yung jewelry. So doon po talaga ako nagkaroon ng idea nung nagbebenta pa ako sa mga kakilala ko lang po. For the two of you naman, gaano kahalaga ang jewelries or and accessories sa inyo? Kayo ba yung tipo na hindi mapakali kapag umaalis na walang accessories sa katawan? Mahalaga po siya para sa babae po talaga. Kasi yun po yung nagpapadagdag po talaga ng kinang para po sa atin. Tapos iba po talaga yung magiging confident nyo po pag nagkaroon po kayo ng jewelry or pag may suot po kayo ng accessories, jewelry po. Bukod po talaga doon sa pagiging confident nyo po as a person, ang jewelry po talaga kasi is subok na po siya as good investment po. Na during pandemic po kasi talaga, masasabi niyo po na parang walang pera yung mga tao, pero doon po sila talaga mas naging na dapat pala jewelry pala yung binili ko. Mas naging wise po sila. Dapat pala jewelry pala yung binili ko. Kasi that time ng pandemic, pwede po kasi siyang isanla. Anytime pwede niyo po. Yes po, that's true po. Talagang yun po talaga yung naging Pwede siyang isanla anytime. So doon po sila nagkaroon. Kaya po umano po talaga yung Amara during pandemic kasi po, doon na-realize ng mga tao na
sobrang good investment po ang jewelry na hindi po talaga masasayang po siya in case po sa kanilang mga sarili. Lalo na po kapag kailangan na kailangan po talaga nila. Yes. Ang madadagdag ko na lang po siguro doon, no? May moments kasi sa life ko na natakot ako na what if mawalan na ng value yung pera? So, yun yung naisip ko na bakit hindi tayo mag-invest doon sa gold, sa jewelries talaga? Kasi baka later on, pag nawala na, barter change na, bumalik tayo doon, ano? At least meron kang pangsalba para sa sarili mo. So, importante talaga siya, hindi lang sa babae, pati na rin sa mga lalaki po. Last question. If may bibigyan ka ng isang Amara Shia jewelry, sino yung pagbibigyan mo? And why? Kung may bibigyan ako, kung may bibigyan may tumuturo. Sabi si Sir Ian daw, magkagalit yung asawa, nandito mo. Hindi, kung nagkataon po, nabigyan po ako ng chance sa mga, actually nagbigay na ako and kasama po doon ng Amara Shia. Una ko po talagang binigyan is yung mami ko. Mami ko po talaga at saka yung kakambal po niya ng birthday po nila. So, nakakatuwa na meron ka kasi pwedeng ikaw yung mag-isip na design para sa kanila and customized siya. Kaya naman yun yung niregalo ko talaga kay Mami and sobrang gustong-gusto ni Mami. So yung saya na ibibigay mo sa ibang tao, yun yung achievement sa life natin. So, yun, family talaga muna bago yung iba. Thank you. Thank you po. Thank you so much, Mr. Nas Tabares.